delikado ang basta-basta na lang magpapasok ng ibang panauhin sa bahay. Paano na lang kung ang batang yan ang ikapapahamak mo? Hindi masama ang batang ito. Kung ilalayo mo sa akin ang sanggol na ito, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Teka, sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ba sa'yo? O sa ate Anet mo ang sanggol na yon? Ayun po, Tito. Huwag kang lilingon, Tito. Nakatingin siya dito. Magandang hapon sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na rin sa tagapakinig ng inyong channel. Hindi naman masakit ang pagtaksilan ka ng tao sa buhay mo. Nagiging masakit lang yon kapag nalaman mo kung sino ang may hawak ng patalim na ibinaon sa likod mo. Lalo pat kapamilya mo ang nagtaksil sa'yo. Naganap ang kahindik-hindik na pangyayaring ito sa hindi ko inaasahang pagkakataon sa buhay ko. Dahil sa sobrang bait ng tao sa akin, hindi ko inakala ang bangis ng pangil na paparating. Hayaan niyo akong ibahagi ang istorya ng aking buhay. Ako si Marco at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hindi! 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 Nagsisinungaling sila! Hindi! Hindi! Hindi patay ang baby ko! Buhay ang baby ko! Buhay ang baby natin, Marco! Anet, pakinggan mo ako. Alam kong masakit ito pero wala na si Baby Via. Wala na talaga siya. Sinungaling! Hindi totoo yan! Asa si Via? Akin na! Akin ang anak ko! Gutom na ang anak ko! Kailangan ko na siya ipadede, baka magutom ang baby ko! Asa ang doktor? Anet, kalma ka lang please. Dok? Anet. Dok? Mahal. Dok? Ang baby ko! Akin na! Tumingin ka sa mata ko! Tignan mo ako! Marco, ng baby natin. Alam ko! Naiintindihan kita pero Anet, mahal, wala na. Wala na si Via. Wala na ang baby natin. Wala na? Wala na nga ba? Wala na? Wala na siya, Anet. Masakit man pero nangyari na. Tanggapin na lang natin. Masama ba ako? Masama ba akong ina? Masama ba ako? Hindi ko na naman naalagaan na maayos ang baby natin. Ang sama ko. Ang sama ko. Hindi, Anet, hindi. Hindi ka masama. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni Via. Hindi mo to kasalanan. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Isa ka mabuting ina. At mabuting asawa. Kaya tahan ka na. Bakit ganito, Marco? Bakit palagi na lang ganito? Hindi ba ako karapat-dapat na maging ina? Shhh! Huwag mo nag-isipin yan. Tahan na. Tito Marco, sabi po ng doktor may kailangan daw po kayong i-fill out na papeles para sa death certificate ni Baby Via. Kailangan bang ngayon ha? Si Anet kasi hindi ko pa pwedeng iwan. Sige na Marco, ako nang bahala dito kay Anet. Asikasuhin mo nang dapat asikasuhin para makauwi na tayo sa bahay nyo. Hapong-hapon na tong si Anet. Oh, sige na. Nang makauwi na tayo at makapagpahinga na itong asawa mo. Maraming salamat po, Manang Pidang. Sa inyo ko na po iiwan si Anet kung gano'n ha. Oh, Blessy, samahan mo ako para matapos natin itong pag-aasikaso ng papeles na mas maaga. Tama si Manang Pidang. Kailangan na ni Anet na magpahinga. Okay po, Tito. Nakasunod na po. Teka, saan nga ulit tayo tutungo? Dito po, Tito Marco. Ay, oo nga. Nakalimutan ko na sa dami ng iniisip ko. Pasensya ka na ha. Naiintindihan ko po kayo, Tito, na lalo pat kamamatay lang po ng baby ninyo ni Ate Anet tsaka
Iniisip mo pa ang lagay ng asawa mo. Nahihirapan si Annette na tanggapin ang pagkamatay ng anak namin. Ilang beses din kasi siyang nagkaroon ng miscarriage dati. Iniisip ko lang, Tito. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na mga araw? Alam mo, yun din ang iniisip ko, Blessy. Baka magkulong na naman ang ate Annette mo nang dahil dito. Hala, tingnan mo, Tito. Yung babae sobrang putla, para na siyang kulay papel. At ang dami ring dugo sa damit niya. Teka, wag mo nang pansinin niya. Blessy, Tito, tapos ka na po? di ba sinabi ko wag kang lalayo sa tabi ko? Pasensya na, Tito. Hindi ko kasi mapigilan makipag-usyoso dito eh. Bakit? Ano ba tinitignan mo dyan? Yun pong babae kanina. Yun pong babaeng pasyente kanina na nakabukas sa mga mata pero kulay papel lang balat sa putla. Narinig ko po kasi ang sabi ng mga nagdala sa kanya dito na nabiktima daw po siya ng aswang. Ano? Aswang. Yun daw pong aswang na pinupuntirya ang mga buntis na babae. Yung mga dugo niya pala sa katawan, galing pala lahat yun sa dibdib niya. Yung aswang daw, sinipsip yung dugo niya gamit ang dede niya. Ano ka mo? Yun po ang sabi ng mga nagdala sa kanya rito. Mag-isa lang daw siya sa bahay nila kaya nabiktima siya ng aswang. Kasi daw po, umalis yung asawa niya para maghanap buhay. Nakoli ka na rito, Blessy. Huwag mo na lang pansinin yan. Tingnan mo, Tito. Tumingin niya sa relong, doktor. Dead on arrival na yan siya, sa palagay ko. Tito, Ano? totoo po ba ang mga aswang na sabi ng matatanda doon malapit sa emergency room? Ay, hindi totoo ang mga nilalang na yan. Sabi-sabi lang yan para panakot lang nila. Di ba yung babae namatay yun dahil daw sa aswang? Naku, huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan. At may papakiusap ako sa'yo, Blessy, ha? Ano po yun? Huwag mo na sanang banggitin pa sa ati Annette mo yung mga bagay na yan. Tungkol sa mga aswang-aswang baka matagdagan pa ang stress nun. Okay po, Tito. Masusunod po. O tara, bilisan pa natin. Manong Pidang, bakit nandito po kayo sa labas? Ay naku, Marco, yung asawa mo nagwawala. Nananakit na siya. Asan siya? Andoon sa loob, pinapakalma ng mga nurse. Bakit? Bakit po siya nagwawala? Gusto kasi niyang ibalik daw natin sa kanyang anak niya. Nung sinabi ko wala na ang anak niyo, naghalit kaya ayun. Babalik daw dito si Doc para turukan ng Thorazine ba yun? Ay parang ganun, para daw pampakalma kay Annette.
Ano ba yan? Hindi ba ako pwedeng pumasok sa loob? Nako, bawal daw Marco. Kasi nagwawala talaga si Anet. Baka daw masaktan niya tayo. Hayaan daw muna natin si Anet na mga nurse ang magpakalma sa kanya. Tito, magiging okay lang kaya si Ate Anet sa mga susunod pa na araw? Ay, naku, hindi ko alam, Blessing. Basta, ipagdasal na lang natin na sana ganyan ang mangyari sa hinaharap. Sana ganun nga, Marco. Matapos na pakalmahin ng mga nurse ang asawa ko, ay agad din kaming umuwi nung araw na yon. Pagkatapos ng libing ng anak namin ni Anet, ay pansin naming lahat sa bahay ang pagbabago ng ugali nito. Naging mainiti ng ulo ni Anet sa mga bagay-bagay at madalas itong nagmumukmok sa kanyang kwarto tuwing napagsasabihan ko ito sa masamang pakikitungo niya sa mga kasambahay namin. Manang Pidang, ikaw na po ang bahala kay Anet ha. Alam niyo naman pong sa lahat ng katulong dito, sa inyo lang talaga nakikinig yang si Anet eh. Nako, walang problema yan, Marco. Iho, alam mo namang parang anak ko na kayo ni Anet sa sobrang tagal ko nang namasukan dito sa inyo. Naku, maraming salamat po talaga, Manang Pidang ha. Tito, halina po kayo. O sige po, Manang. Maulan na kami ha. Magbubukas pa ako ng meat shop at saka mag-i-inventory pa po ako eh. Kasi marami akong naiwan na trabaho sa tindahan itong mga nakaraang araw. Alam niyo na, dahil sa libing ni Baby Via. O sige, Marco. Ingat kayo sa biyahe ni Blessy. Kayo din po dito sa bahay, Manang Pidang. Gusto ko po ng sinigang mamayang hapunan po. Walang problema, Blessy. Your request is my command. Kaya magpakabait ka doon sa tindahan ni tito mo at ipaghahanda kita mamayang hapunan ng napakasarap na sinigang. Asahan niyo po. Sige po, alis na po kami. Sige, Marco. Anet! Diyos ko! Anet! Bakit ang daming dugo sa kamay mo? Anet, nasugatan ka ba? Wala naman. Hindi naman ako nasugatan. Anet, bakit may tugo yung mga bibig mo? May sumigaw sa loob, Marco. Tingnan ko lang kung ano nangyayari sa loob. Sama po ako, Manang Pidang. Sige, sumunod ka sa akin, Blessy. Anet, mahal, ano nangyari sa'yo? Aalis ka? Oo, pupunta sana ako sa bayan kasi walang mag-aasikaso sa meat shop natin doon eh. Pupunta ka doon para sa meat shop o sa kabit mo? Ano ka ba, Anet? Wala akong kabit doon. Pupunta ako doon para sa negosyo natin. Talaga bang negosyong pupuntahan mo doon o ang babae mo? Wala akong alam sa sinasabi mo, Anet. Manluloko! Manluloko ka! Papatayin kitang babaero ka! Anet, ano ba? Huwag mo akong nakalit! Kasasaktan ako! Anet, tama na! Ano ba? Sinungaling! Anet, tigilan mo ako! Itutulak talaga kita! Nasasaktan na ako! Isusunod kita sa hukay ni Baby Via! Anet, ano ba? Aray! Tinulak mo ako? Nagawa mo ako saktan, Marco! Tinulak mo ako! Anet, hindi ko sinasadya yun. Nasasaktan na kasi ako eh. Tito! Bakit? Sumigaw si Yaya Jenny kanina kasi. Ano? Kasi ano? Ano ba? Sabihin mo na! Si Ate Anet. Kinain po niya yung hilaw na karne sa kusina na dapat lulutuin ni Yaya Jenny para sa pananghalian nila. Ano? Kinain ng asawa ko ang hilaw na karne ng araw na yon. Dahilan para magkaroon ito ng maraming dugo sa kanyang bibig at kamay. Tila ba nagbago ang asawa ko matapos naming namatayan ng anak. Minsan nagsasalita siya na siya lamang mag-isa, kaya minabuti na lang namin na ipakonsulta siya sa isang psychiatrist. Doon ay na-diagnose ang asawa ko
ng bipolar disorder at nagkaroon din ito ng postpartum depression. Kawawa naman po si Ate Annette, Tito. Ay, hindi ko talaga inaasahan na darating kami sa ganitong punto ng pagsasama namin, Blessy. Magpakalakas ka, Marco, iho. Tila ba bumigay na talagang utak ni Annette sa pinagdaanan ninyo mag-asawa? Lalo pat bago lang itong nanganak tapos pagsapit ng 3 buwan, namatay agad ang anak ninyo. Ay naku, ewan ko ba. Manang Pidang, parang nawawalan na din ako ng gana sa buhay. Dahil sa mga nangyayari sa amin ngayon ni Annette. Huwag kang magsalita ng ganyan, iho. May mga paraan para gumaling ang asawa mo. May therapy at may mga nireseta ding gamot ang doktor para sa kanya. Kaya huwag kang panghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayon. May pag-asa pa. Maraming salamat po talaga sa inyo, Manang Pidang, ha? At sa iyo rin, Blessy. Naku, hindi ko na alam kung ano na lang ang gagawin ko kapag wala kayo sa tabi ko. Salamat talaga. Ano ka ba, Tito? Magpamilya po tayo dito kaya sama-sama nating harapin itong problema sa kinakaharap natin. Tsaka, malakas si Ate Annette. Kayang-kaya po niyang lampasan kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. Basta't dapat nakasuporta lang po tayo sa kanya palagi. Gagaling din siya sa lalong mas madaling panahon. Sana nga. Kasi naman hirap na ako sa totoo lang. Hindi na talaga ako makatulog ng maayos sa gabi. Kaya pala ang lalim ng mga mata niyo, Tito. Pati ang mga eyebags mo, magana tsaka ang itim. Huwag mong masyadong problemahin ang mga nangyayari, Marco. Magkakasakit ka niyan. Paano na lang si Annette kung pati ikaw magkakasakit? Tatandaan ko po yan, Manang. Bukas po. Pagbukas ko ng meat shop, magpapabili ako kay Blessy ng multivitamins para na rin sa resistensya ko. Ganyan. Dapat ganyan ang ginagawa mo sa halip na magpakalugmok ka sa lungkot mo. Maraming salamat po talaga, ha. Dahil palagi kayong nandyan para sa akin. So, ito na po yung pinabibili po ninyo. Oh, nakabalik ka na pala, Blessy. Medyo natagalan ka. Baka may pinupusuan kang pharmacist doon, ha? Wala no, Tito. Hindi ko galing kumirengkeng sa kahit sinong lalaki sa edad na to, no? Kasi bata pa po ako. Bakit ang tagal mo nakabalik dito? Kasi, Tito, may nabalitaan ako. Nakinig kasi ako sa usap-usapan ng mga kargador doon malapit sa isdaan, eh. Ikaw, Blessy, ha? Inuugali mo na talaga yung pagiging tsismosa mo. Alam mo bang masama yan? Tito, hindi naman po sa ganun. Kasi nakakaintriga kasi ang nangyayari sa kabilang bayan daw. Bakit? Ano naman ang chismis na narinig mo, Ber? Naalala mo po yung babaeng pasyente na sobrang putla, Tito? Yung bang dineclare ng doktor na dead on arrival? Opo. Bakit? Ano ba meron doon sa kanya? Naalala niyo po ba yung sabi na matatanda na yung dugo sa damit niya? Galing sa dibdib niya? Bakit? May nangyari na naman daw pong ganon sa kabilang bayan. At ano naman ang sinabi nila patungkol sa issue na yan? Napapaisip lang po ako na baka po talagang may aswang na nang bibiktima po ng mga bagong panganak na babae. Tapos, sinisip-sip no ng dugo doon sa dibdib nila. Naniniwala ka talagang aswang ang may gawa nun? Oo naman, Tito. Kasi isipin mo, ito na ang pangalawang biktima ng aswang. Tapos, alam niyo ba kung anong pagkapareho ng mga biktima? Hulaan niyo po. Nako, na parehong ina na bagong panganak ang mga sinasabing biktima di umano ng aswang.
Pareho din ang mga babaeng yon na namatay ang kanilang mga sanggol. Kapapanganak pa lang. Ano? Huwag niyo po sanang masamain kasi yung mga nanay daw po na yon parang halos masiraan ang bait sa pagkamatay ng kanilang anak. Naisip ko lang na parehong kalagayan ni Ate Annette sa kalagayan ng mga biktimang mga nanay na yon. Nag-aalala tuloy ako kasi hanggang ngayon po hindi nila alam kung anong klase ng aswang nang bibiktima sa mga babaeng namatayan ng sanggol. At mas lalong walang nakakaalam ng itsura nito. Nag-aalala kasi ako sa kaligtasan ni Ate Annette kasi may hayok sa laman na pag-gala-gala dito sa bayan. Ay naku, mas makapangyarihan ang Diyos, Blessy. Basta manalig na lang tayo sa kanya. Wala mong mangyari ang bagay na yan sa ating Annette mo. Kasi naman, palagi naman nakabantay sa kanya si Manang Pidang Sa bagay, Tito, tama ka. Baka nag-overthink lang ako. Ay naku, pinakababo ko. Iyan mabuti pa. Tulungan mo na lang akong bilangin ang bawat klase ng frozen foods na nasa freezer. Para mas mapadali ako sa pag-inventory. Sakto ding wala pang customer na bumibili. Yun na lang ang gawin natin. Sige po, saan po ba ako magsisimula dito? Doon ka sa kaliwa. Ibang hotdogs ang una mong bilangin, ha? Okay, noted po. Ay, pero teka, napansin mo ba yung calculator ko dito? Hindi po. Sa pagkakalala ko po, wala pong calculator na nakalagay dyan simula na dumating tayo dito sa shop. Baka nakalimutan ko sa bahay. Di bali na. Itong calculator na lang ng cellphone ang gagamitin ko. Pilit kong isinantabi ang mga sinabi ng pamangkin kong si Blessy sa akin noon. Pero hindi ko rin maiwasang mangamba dahil kung totoo ngang may aswang na gumagala sa aming bayan at ang paborito nitong biktimahin ay ang mga namatayan ng sanggol, ay may punto si Blessy na nanganganib nga si Annette. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang pero sa mga panahong yun ay itanggi ko man ay may parte rin sa sarili kong nag-aalala sa kapakanan ng asawa ko. Wow, Manang Pidang, ang sarap po talaga ng luto nyo. Amoy pa lang ng sinigang, parang marami ang kakainin ko ngayong hapunan. Hoy, Blessy, dahan-dahan sa pagkain. Baka mamaya mabulunan ka dyan. Tito naman. Ikaw parang hindi bagay sa yung nakaguso pag nagtatampo ka. Para kang ngengot dyan. Tito, wag mo nga akong kulitin. Ay, ano nga po palang pinagkaabalahan ni Annette ngayong araw? Ate Annette, buti naman po bumaba ka na rito. Kain ka na po. Palisin mo siya rito. Uy, bakit naman mahal? Ate Annette, bakit mo po ako tinuturo? Ikaw! Ayoko sa'yo! Umalis ka dito sa bahay! Ha? Uy, Annette, ano ba pinagsasabi mo? Pamangkin ko yung inaaway mo, Wala naman siyang ginagawa masama sa'yo, Inaagaw ka niya sa akin. Naku! Annette, hindi yan totoo. Hindi magagawa ni Blessy ang sinasabi mo. May pamangkin niya ni Marco. Kahit kailan, hindi yan magiging babae ng asawa mo. Tsaka, mahal na mahal ka ng asawa mo, Annette. Talaga ba? Mahal mo ko, Marco? Oo naman, mahal na mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Anong kasal? Kinasal na tayo, Annette, matagal na. Kahit na, pakasalan mo ko ulit. Kung ganun, sige. Gagawin ko yan. Kaya kumain na tayo, okay? Bati na din ko yun ni Blessy. Okay. Bati na tayo ha, Blessy. Kain na tayo. Pabigla-bigla na lang talagang nagbabago ang mood ng asawa ko dahil na rin sa kondisyon niya na kung tawagin ay bipolar disorder at postpartum depression. Sobrang lala nito mag-overthink at minsan naman wala na sa lugar kung magselos. Maaari kong sabihin minsan talaga prani ng asawa ko pero kahit ganun pa man ay mahal ko ang asawa ko. Pagkatapos naming kumain ng hapunan ay natulog agad kami. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising na lang akong wala sa aking tabi si Annette.
Annette. Annette. Annette. Nawawala si Annette. Manang Pidang! Bessie! Tito. Nakita mo ba si Ate Annette mo? Opo. Nandoon po siya sa baba. Sa baba? Anong ginagawa niya doon? May sanggol po. Sanggol? Opo. Teka, nasa siya? Nandoon po sila sa kusina. Kasama ni Ate Annette si Manang Pidang tsaka yung ibang mga helpers po. Teka, bababa ako Gusto ko makita ang sanggol na sinasabi ninyo Ay, teka lang po Tito. Kasi pinapapunta po ako ni Ate Annette dito kasi pinapakuha po niya yung damit na hindi pa po daw nagagamit ni Baby Via. Bakit naman? Yung sanggol po kasi tanging lampin lang po ang suot niya kaya bibihisan po siya ni Ate Annette. Sige, kumuha ka lang doon sa loob. Papasok na ako sa nursery room niyo po, Tito, ha? Sige, pasok ka lang dyan. Mauna na akong bumaba sa kusina, Sumunod ka na lang. Sige po, Tito. Masusunod po. Marco, mahal ko, gising ka na wala. Tingnan mo, ang cute-cute niya, di ba? Annette, saan mo nakuha ang sanggol na yan? Anak ko, sir. Nagising kasi kami kaninang mga 11:00 ng gabi. Sa sobrang lakas ng iyak ng sanggol sa labas. Sa labas? Di ibig sabihin, sa labas nyo lang nakuha ang sanggol na to? Oo, at naiwan ang sanggol na ito sa labas. Tsaka may sulat na nakalagay sa kahon na pinagsidlan sa bata. Ano? Ano bang akala ng magulang ng batang yan? Bahayan punan tayo dito. Anak-anak sila tapos hindi naman pala nila kayang buhayan Pagkatapos, ipapamigay nila sa ibang tao. Naku, ibalik natin yan sa tunay na magulang niya. Bukas na bukas din. Pupunta ako sa DSWD para naman maparusahan ang ina ng nagabando na sa bata. Kawawa talaga. Ayoko! Ano ba, Annette? Hindi mo anak ang batang yan. At mas lalong hindi natin kadugo yan. Naku, alam mo naman. Delikado ang basta-basta na lang magpapasok ng ibang panauhin sa bahay. Paano na lang kung ang batang yan ang ikapapahamak mo? Ano? Inosente siya! Hindi mo ba nakikita? Ha? Kaawa-awa ang bata. Kailangan niya ng isang kalinga ng ina at ako yun. Ako magiging ina ng batang ito. Ano ba? Naririnig mo ba sarili mo, Annette? Basta ayoko! Ayoko! Para saan po ito? Ipapasyal ko to sa meat shop natin. Hiring security guard? Naghahanap ka po ng security guard, Tito?
Maghahanap ako ng magraronda sa bahay buong gabi. Bayalan mo naman ang Ate Anet mo. Ayaw naman niyang paawat sa pagampon sa sanggol na yon. Huwag niyo po sabihin naniniwala po kayo sa mga naririnig nating balita dito sa bayan patungkol sa mga pinapatay na mga bagong ina, Tito. Hindi naman sa ganon. Pero ayos na din ang ganito na may magbabantay. Kasi naman, nangangamba na din ako sa seguridad ng Ate Anet mo . At least kung may masamang looban na magtangka, lalo na sa gabi, may nakabantay dyan. Tito, hindi naman po magnanakaw o kaya tulisan ang sinasabi ng mga tao na pumapatay sa mga bagong ina . Aswang po ang pumapatay sa kanila. May baril naman yung security guard. Kaya ayos na din yun. Hindi naman mabisa ang baril laban sa aswang . Kung hindi mabisa ang baril, ano naman ang dapat gamitin? Ang nabasa ko po sa internet, buntot pagi daw. Buntot pagi daw po ang kahinaan ng kahit anong klaseng aswang. Buntot pagi? Teka, anong itsura nun? Hindi ko din alam. Hindi pa kasi ako nakakakita ng ganun, Tito. Di isa-search ko na lang. Tsaka mag-o-order na lang ako sa online kung gano'n. Bakit ka naman natawa dyan? Kasi Tito, ang sabi niyo po, hindi kayo naniniwala sa mga aswang. Yung mga kilos niyo, salungat naman sa sinasabi niyo. Mas mabuti ng handa. Wala naman siguro mawawala kung maniniwala ako, hindi ba? Sabagay, tama ka. Alam mo, hindi ako pwedeng magpabaya, Blessy. Lalo pat may mga usapan na kumakalat ng mga bagay na katulad ng ganyan. Kaya kahit hindi pa ako nakakakita ng mga nilalang na yan, ang seguridad nating pamilya, yan ang prioridad ko. Delikado po talaga ang panahon ngayon. Kasi walang araw na lang na wala tayong narinig na pang-aatake ng nilalang na yun na pumapatay sa mga bagong ina . Tama ka dyan, Blessy. Sana nga may mag-apply na mas maaga para mapanatagdag loob ko kahit papano. Sana nga po, Tito. Tila naman dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ilang araw pa lang ay may nag-apply agad na security guard. Pinapunta ko ito sa bahay at pinatuloy sa lumang guardhouse namin. Sumang-ayon naman ito sa kondisyon kong mag-ronda ito tuwing gabi. Ito ang lumang guardhouse namin. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Robin na lang, sir. Tawagin niyo na lang po akong Robin. Robin. Dito ka manunuluyan, ha? Pinalinisan ko ng loob nito. At meron na din tong kama. At saka, pinalagyan ko na rin yan ng rice cooker, heater. Ito, meron ding maliit na stove. Pati na din tubig. Meron na. Baka sakali kasing maisipan mong magkape, hindi mo na kailangan pa maghintay ng mga katulong. Kasi medyo paalaga din kasi ang asawa ko ngayon . Hindi nakabubuti sa asawa ko ang iwan siya mag-isa. Sige po. Naintindihan ko po, sir. Kung may kailangan ka naman o may naramdaman kang kakaiba, pwede mong ipaalam ka agad sa mayordoma namin, ha? Palagay ko gumagana naman tong intercom na ito. Konektado kasi ito sa kwarto ng mayordoma namin, si Manang Pidang. Tanda mo yan, ha? Sige po. Noted po yan, sir. Tito, may kinakausap po pala kayo. Hindi. Ayos lang, Blessy. Sakto lang dating mo. Ipapatawag ko din naman sana kasi kayo para mapakilala ko kayo kay Robin. Robin? Oo. Siya ang bagong security guard natin. Siya ang magraronda sa ating bahay tuwing gabi. Okay po. Blessy, patawag mo nga yung iba pa nating kasambahay. Nang makilala nila si Robin. Para naman malaman niya kung sino ang hindi taga rito kung sakaling may mandoob man. Sige po, tatawagin ko po sila Manang Pidang. Grabe. May kalakihan din po pala tong bahay niya, sir, no? Oo. Hindi naman talaga akong nagpatuyo ng bahay na ito . Sa papa ko talaga ito. Kaya doon namatay siya. Sa akin ipinamana. Kasi ako lang naman ang nag-iisang anak niya. Uniko iho po pala kayo kaya ganun. Oo, ganun na nga. Pero malungkot lang kasi lumaki akong walang kalaro.
At saka kahit naibigay na sa akin ang lahat ng pangangailangan wala naman ako nakakausap dito sa bahay noon Kaya ganun din. Kaya pala ang dami ng mga kasambahay po ninyo, ano? Anak ko talaga. Para na din magkaroon naman ng sigla ang bahay na ito. Masyado kasi malaki. Naku, sang-ayon din po ako sa inyo, sir. Naku, mahirap talagang malaking bahay kung konti lang naman kayo nakatira. Sabi kasi ng mga nakakatanda, kapag malaki ang bahay, tapos wala naman masyadong tao, pinupuguran ng mga masasamang elemento daw. Ano? Wala po. Joke lang po yun, sir. Hindi, may sinabi ka kanina Sabi mo, elemento? Elemento ba yun? Opo. Elemento po. Pwedeng aswang, multo, o kaya mga engkanto. Mga ganong klaseng nilalang po. Bay, naniniwala ka pala sa mga ganon? Naku, oo naman, sir. Totoo talaga mga nilalang na yun, no? Alam mo, hindi nga ako naniniwala sa mga ganyan dati-rati. Pero nitong nakaraan. Kasi ang dami mga napabalita ng mga patayan tungkol sa isang uri ng aswang na mga bagong ina ang paboritong binibiktima. Kaya pati ako parang nadadala na din Robin. Huy! Sir. Parang ang tahimik mo bigla Lalim yata ng iniisip mo. May problema ka ba? Ako? Problema? Naku, sir. Wala po. Okay lang po ako. May nakaagaw lang kasi ng pansin sa akin Sa bintana na yun, Saan? Yun. Yung babae bang tinutukoy mo na nakatingin dito? Naku, si Annette yan. Asawa ko yan. Medyo mailap talaga siya sa mga tao ngayon. Kasi, alam mo na, bagong panganak. Bagong panganak? Oo. Pero pagkalipas ng 3 buwan, namatay din ang anak naming sanggol. Katunayan nga, kakalibing lang ng anak namin noong nakarang linggo Ako, condolence po pala, sir. Yung totoo niyan. Kaya talaga ako nag-hiring sa security guard. Para may bantay itong bahay namin tuwing gabi. Kasi sa mga kumakalat na balita patungkol sa mga namamatayan na bagong panganak, nangangamba ako sa pwede mangyari sa asawa ko Ayaw kong pati siya mabiktima. Pero kung takot ka naman sa mga aswang-aswang na yan o kahit ano pa mang nilala at maisipan mong umalis at mag-resign, magsabi ka lang ha. Naku, wala pong problema sa akin yan, sir. Kung magkakamaling susugod dito ang aswang, ako mismo ang uubos sa lahi nila kung nagkataon. Para na mga lalim ng galit mo sa mga aswang Naku, sa dami ng nabiktima ng mga aswang na yan, sino bang hindi magagalit? Di ba, sir? Totoo yan. Pero hindi ko alam kung paano makisimpatya sa mga asawang namatayan. Kasi hindi pa naman ako namatayan ng asawa At hindi pa rin ako nakakita ng aswang. Naku, wag mo nalang pangarating yan, sir. Na makakakita ka ng kagaya ng mga nilalang na yan. Kasi, hindi mo makakalimutan yung karanasan na yun. At mas lalong dadalawin ka ng trauma. Na para bang bangungot sa habang buhay mo. Ganong katindi. Grabe naman. Sana nga hindi ako magkaroon ng karanasan sa mga nilalang na yan. Kasi hindi ko talaga kaya. Naku, matatakotin pa naman ako kahit lalaki ako. Wag kayong mag-alala, sir. Nandito naman na po ako Ako bahala sa pagroronda sa bahay ninyo. Saan ko yan Manang Pidang. Nandito na pala kayo. Robin. Sila pala yung mga katulong ko dito sa bahay. Si Manang Pidang. Siya ang pinakamatagal na namasukan dito sa amin. Simula pa nung bata pa ako. Dito na siya sa amin nagtatrabaho. Magandang araw po, Manang Pidang. Robin po. Matapos kong maipakilala lahat ng mga kasamahan namin sa bahay, ay agad kong pinasyal si Robin sa kabuuan ng bahay at bakuran namin. Para naman pinaglalaruan ako ng tadhana dahil kasasabi ko lang kay Robin na sana ay hindi ako magkaroon ng enkwentro, ay kinagabihan, agad akong nagkaroon ng karanasan sa aswang na akala ko'y ikamamatay ko na. Buti na lang at mabilis na rumisponde si Manang Pidang at Robin. Sino ba yan tumatawag?
Sobrang gabi naman yatang kumontak. Ay, nako. Sasagutin ko na lang to sa labas. Tulog na tulog pa naman si Anet. Ay, buhay negosyante kahit gabi. Trabaho pa rin. Tito, Oh, Blessy. Gising ka na pala. may ginagawa pa kasi akong assignment eh. Medyo nahirapan kasi ako sa math kaya natagalan po ako sa pagtapos nito. Ang hirap kasi ng integers eh, nakakalito. O siya, umakyat ka na sa taas ha. May tatawagan lang ako. Hindi ko kasi nasagot ang tawag eh. Binaba na kaagad. Sa labas na lang ako makikipag-usap sa tawag ha. Baka kasi magising ko ang ate Anet mo eh. Natutulog na din siya kasama yung sanggol. Sige po. Ay, iwan mo na lang ang pinto dito sa silong ha, na nakabukas. Ako na magsasarado pagkatapos ka sa tawag na to. Okay po, Tito. Tanaw ko mula sa bahay ang hindi kalayo ang guardhouse malapit sa gate namin. Pumuwesto muna ako sa kaliwang bahagi sa may labas ng pintuan saka ko dinayal ang numero ng isa sa mga kasosyo ko sa negosyo ng karnihan. Bago pa man sagutin ng kabilang linya ang tawag, ay laking gulat ko na lang nang may kung anong bumagsak sa aking harapan. Ano? Ano to? Pusa? Teka, pusa ni Anet to ah. Diyos ko, wakwakan tiyan niya. Ano yan? Aswang! Tulog! Manang Pinang! Blessy! Robin! Aray! Ang sakit ng paa ko! Teka, ang salamin ko! Ang salamin ko nasa na? Tulog! Nasa na ba ang salamin ko? Kung kailan namang nagmamadali ay doon pa talaga ako minalas at nadapa. Nahulog ko pa ang aking salamin. Dahilan para mas matagalan ako sa pagtayo. Dahil may problema na rin ang mga mata ko kaya hindi na ako masyadong nakakakita dahil sobrang labo na ng mga mata ko. Buti na lang at lumabas agad si Manang Pidang na agad din namang nasundan ni Blessy at Robin. May nakita ako eh. Hindi ko masyado nakita pero alam kong aswang yun. Kasi may pakpak siya eh. At ataki niya na sana ako. Siya din mismo ang naghulog ng pati na katawan ng pusa namin ni Anet. Sa harapan ko mismo. Tito, tinignan ko na po si Ate Anet pati na rin po si Baby. Ayos naman po sila at mahimbing ang tulog. Sinisigurado ko din pong nakalak na ang lahat ng bintana sa kwarto nila. Naroon din si Robin sa labas. Bumalik sa pagronda at nagpresenta siyang siya na raw ang maglilibing sa pusang namatay. Kung talagang aswang pong umatake sa iyo, Tito, hindi kaya ibig sabihin lang si Ate Anet ang target niya? Hindi kaya parehong aswang
Iho, buti naman at dumating ka na. Kasi may parcel na dumating dyan kanina. Si Annette na munang nagbayad sa parcel mo. Naku, salamat naman at dumating na ito. Ano ba kasi ang in-order mo? Ito po. Wala, bagong decoration lang po ito. Dumiretso ka na sa kusina at na makakain na kayo ni Blessy. Asan ba si Blessy? Ay, nandun sa labas. May kailangan lang daw siyang tignan, pero susunod na din yun dito maya-maya. Ganun ba? Mabuti pa Marco, mauna ka nang kumain sa kusina. Kasi kayo na pa hinihintay ni Annette. Sabay na raw kayong kumain. Ay, ganun ba? Nasa na po siya ngayon? Ay, tignan mo sa kusina. Kung wala naman baka naroon sa itaas ng kwarto. Wala naman yung ibang pinupuntahan dito sa bahay. Sige na. Tawagin mo na't makakain na kayo. Sige po, Manang. Nandito ka na pala, Marco. Kain na tayo. Si Blessy, asan siya? Nandun sa labas. Susunod din yun ngayon. Ganun ba? Marco, may ipakikiusap sana ako Ano naman yun? Patungkol sa bata. Ay, Annette. Napag-usapan naman na natin to, di ba? Marco, gustong-gusto ko talaga kasi na ampunin natin yung bata. Alam kong tutol ka pa rin dahil nangangamba ka sa mga bali-balitang nabibiktima ng aswang. Pero Marco, iba si Sixto. Sixto? Sixto ang napili kong pangalan para sa bata. Ilang linggo na siyang nandito sa bahay natin pero may nangyari ba sa atin? Sa akin? Ay, naku. Nakalimutan mo na ba ang nangyari, Annette? May aswang na pumunta dito. Pinatay niya pa nga ang pusa mo, hindi ba? So anong ibig mong sabihin? Nakasalanan ng bata ang nangyari? Hindi naman sa ganon. Kahit itanggi mong totoo, halata naman sa mga mata mo, Marco, na ayaw mo sa bata dahil pinag-iisipan mo ng masama ang katauhan ng bata. Annette naman. Kasi naman Marco, akong pakinggan mo. Hindi mo ba naisip na baka biktima rin ng batang ito? Hindi ba sumagi dyan sa isip mo na baka ang sadya talaga ng aswang na yon ay ang ipahamak ang bata mismo? Teka, saan mo naman nakuha ang ideya na yan, Annette? Naisip ko lang kasi na baka kaya tayo inatake ng aswang dahil alam nito na may sanggol dito sa loob. Hindi mo ba naisip na hindi naman talaga mapanghanib ang sanggol? Kung hindi kailangan nito ang ating proteksyon, kaya sana naman huwag mo masyadong tigasan ang puso mo. Hayaan mo sana makapasok ang bata dyan sa puso mo. Nakakaawa siya dahil pinamigay siya ng ina niya tapos pagdating dito sa atin, tamumuhian mo lang siya. Hindi ba unfair naman yun sa side ng bata kasi wala naman siyang ginawa sa'yo? Bah, ako pa talaga ang unfair dito? Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko dito Alam ko yun, pero sobra naman yatang pag-isipan mo na masama ang walang kamuwang-muwang na bata. Oo na, basta. Pag-iisipan ko, Annette. Magandang gabi po, Ate Annette. Nandito po pala kayo. Ang baby po. Pinabantayan ko muna kay Aling Jenny. Mabuti naman po kung ganon para makapagpahinga naman po kayo. Kain na tayo. Sige po. Tito, halina po kayo. Oo, sige lang. Mauna na kayo ng Ate Annette mo. May gagawin muna ako sa taas. Babalik din ako kaagad. Napaisip ako sa mga binitiwang salita ni Annette patungkol sa bata. Gumawa ito ng mga katanungan sa isip ko na baka biktima lang rin ng walang kamuwang-muwang na bata sa mga pangaaswang na mga nangyayari dito sa bayan namin. Baka ngang sadya talaga ng aswang na umatake sa amin ay ang sanggol at nagkataon lang na lumabas ako ng mga sandaling yon. Baka mali talaga ang hinala ko. Pero kahit ano pa man ay kailangan kong makumpirma ang hinala ko patungkol sa katauhan ng bata. Aling Jenny, ako na po ang bahala sa bata. Iwan niyo na po kami. Bubuksan ko itong parcel ko at magkakaalaman na tayo, bata. Kung ano ka nga ba talaga. Puntot pagi ang laman nito.
ipakita mo sa akin ang tunay mong anyo. Pagbukas ko ng parsel ay agad kong idinampi ang buntot pagi sa balat ng bata. Tagaktak ang pawis ko sa mga oras na yon habang naghihintay sa kung ano man ang magiging reaksyon ng sanggol sa idinampi kong buntot pagi sa balat niya. Ngunit walang nangyari. Tumawa lang ang batang ito na parabang nanggigigil, na parang nakikiliti siya sa pinaggagagawa ko. Nagtama ang mga mata namin ng sanggol habang ngumingiti ito at parabang may kung ano ang humaplos sa puso ko ng mga sandaling yon. Marco, bakit ang tagal mong nakabalik? Ay, may nireview kasi ako saglit sa revenue. Tapos nagbisa din ako ng damit. O kain na. Sinalina na kita ng pagkain sa plato mo. Ay, ikaw. Hindi ka ba kakain? Tapos na kami ni Blessy. Ikaw kasi, ang tagal mong bumaba dito. Manette. Pumapayag na ako. Payag? Saan? Naampulin ng bata. Teka, ano nga ulit ang pinangalan mo sa kanya? Sixto. O siya. Payag na akong ampulin na natin si Sixto. Talaga ba? Oo nga. Maraming salamat. Maraming salamat, Marco. Mahal, ang saya-saya ko sobra. Teka, kailan natin pabibigyan ng bata? Gusto ko sa lalong mas madaling panahon. Ganun ba? O sige, kakausapin ko ang pari bukas sa bayan ha. Para mapagplanuhan na natin ang mga dapat natin gawin. Sige. Maghihintay ako bukas kung anong magiging pasya ng pare patungkol sa petsa ng binyag ni Sixto. Aroy! Mahal, napano ka? Teka, sumasakit ang mata ko eh. Nako, baka tumaas na naman ang grado ng mata mo. Baka nga. Kasi matagal-tagal na din akong di bumibisita sa doktor ko eh. Nako, mahal, dapat mapacheck up mo na yan bukas. O sige, pupuntahan ko ang doktor ko bukas ha. Magpapasuyo ko kay Robin bukas na ipagmaneho niya ako. Mabuti pa para mabigyan ka ng tamang gamot sa mata mo. Baka kailangan mo na magpagawa ng bago. Baka nga talaga. Napakaaliwalas tingnan ang mukha ng asawa ko habang ngumingiti ito sa tuwa dahil sa pagsang-ayon ko sa kagustuhan nitong legal na kupkupin ang bata. Gumawa pa talaga ito ng pangalan para sa bata. Kinabukasan ay kinuusap ko si Robin na ipagmaneho ako para sa check-up ko sa mata at didiretso na rin ako sa simbahan pagkatapos ng session para makipag-usap sa pari para sa binyag ni Sixto dahil madali lang namang asikasuhin para sa amin ang pagkuha ng live birth certificate sa bata dahil may kaibigan din ako sa munisipyo. Robin, naku maraming salamat talaga ha. Pumayag kang ikaw magmaneho para sa akin ngayon. Naku sir, walang problema po yun sa akin no. Pagkatapos naman ng check-up ko diretso tayo sa simbahan ha. Simbahan? Oo, para makausap ko ang pare tungkol sa binyag. Binyag sir? Oo, para dun sa anak namin ni Annette. Hindi pa pala nabinyagan ng anak ninyo ni Ma'am Annette sir? Hindi pa. Teka, hindi mo ba alam? Hindi pa naman po ako nakakapasok sa bahay niyo sir ang totoo nga, sa lahat ng kasambahay ninyo sa bahay, si Manang Pidang pa lang ang nakakausap ko. Maliban sa inyo ni Blessy. Nung pinasyal mo ako sa bahay ninyo unang palapag lang naman po yun. Kaya hindi talaga ako nabigyan ng pagkakataon na makilala ang asawa at anak ninyo. Ganun ba? Hayaan mo sa binyag. Panigurado makikilala mo na sila. Hindi talaga kasi mahilig lumabas si Annette mabuti na yon. Para sa akin. Para malayo siya sa kapahamakan. Ganun po ba? Tanong ko lang sir may napapansin ba kayong kakaiba sa bahay ninyo? Kakaiba? Sa kwarto niyo po mismo. Wala po ba kayong nararamdaman na kakaibang enerhiya sa kwarto ninyo? Wala naman. Teka, bakit mo naman nasabi yan? Wala ho.
Ewan ko ba pero pakiramdam ko noon parang may gustong sabihin ng security guard kong si Robin sa akin na parang natatakot siyang ipaalam sa akin o sadya bang nagdadalawang isip siyang sabihin o ipaalam ito sa akin. Pinagsawalang bahala ko lang yon hanggang sa natapos ang check-up ko. Nakausap ko na rin ang pari patungkol sa binyag ni Sixto. Habang nasa biyahe pa lang kami pauwi, ay hindi na nakatiis pa si Robin. At halos lumuwa ang dibdib ko sa mga revelasyong narinig ko sa mga sinabi niya sa akin. Ay, natapos na din ako sa pakikipag-usap sa pare. Oo nga po. Teka, may iba pa po ba tayong pupuntahan, sir? Wala na. Diretso na tayo sa pag-uwi. Sige po, sir. Teka, patungkol pala sa tanong mo kanina, Robin. Naalala ko lang bakit mo pala natanong yon. Ang kaling tanong po, sir. Kung may nararamdaman ba akong kakaiba sa kwarto namin? Ay, naku sir. Baka guni-guni ko lang yung nakita ko nung gabing yun. Kasi ilang gabi na din kasi akong walang tulog dun kakaronda. Tapos, nag-adjust pa talaga yung katawan ko sa bagong body clock ko. Medyo nabigla kasi ako sa pagiging night shift kong security guard Bakit ba? Ano ba yung nakita mo? Naalala niyo po ba yung gabi na inatake ka ng aswang? Yun. Oo. Bakit ba? Kasi ang totoo po nun, yung nahulog po na pusa napatay nung gabing yun. Uy, bakit? Ano yung tungkol doon sa pusa na yun? Yung bangkay po kasi ng pusa, nagmula po yun sa kwarto ninyo. At hindi sa bubong na sinasabi mong pinanggagalingan ng aswang na umatake sa'yo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Ako sir, baka namalikmata lang ako ng mga panahong yun kasi pagkusot ko ng mata ko, sobrang bilis kasi ng pangyayari. Nakita ko na lang na papalakad si Manang Pidang papalapit sa inyo. Ganito Robin gusto kong ilarawan mo kung ano ang nakita mo sa gabing yon. Buong detalye ng nasaksiyan mo. Gusto kong marinig yon. Talaga po bang okay lang po sa inyo? Oo, okay lang. Ganito po kasi ang nangyari. Nagkakape po ako noon. Tapos, habang humihigop ako ng kape, nakita kong bumukas ang bintana ninyo. Kasabay naman po nun ang pagbukas po ninyo ng pinto. Hawak-hawak ninyo yung cellphone. Pagkatapos? Yun na po. May inihulog po na pusa ang maliit na braso na nakita ko sa siwang ng bintana ninyo. Maliit na braso? Opo. Teka, sigurado ka bang maliit na braso yun? Yung parang braso ng bata? Parang ganun na nga po. Hindi mo ba nakita yung mukha niya? Hindi po basta, maliit na braso po yung nakita ko. Pagkatapos nun, kinabahan po ako bigla. Kaya yun, tinusot ko yung mata ko. At yun na nga. Sobrang bilis lang po talaga ng pangyayari. Nakita ko na lang na papalakad si Manang Pidang papalapit sa inyo. Habang may kinakapaka sa lupa kaya mabilis na lang po akong tumakbo papalapit sa inyo. Pagtingin ko po ulit sa bintana po ninyo, ayun, nakasara na ulit. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko, baka namalikmata lang po ako. Nako, bilisan mo ang takbo na sasakyan, Robin. Bakit po? Parang may hindi magandang mangyayari ngayon Kinakabahan talaga ako. Sige po sir. Bibilisan ko po ang pagpapatakbo. Teka, parang may nag-text po sa inyo sir Oo nga. Mukhang cellphone ko nga yung tumutunog ngayon Teka, basahin ko lang kung anong nakalagay Walang problema sir. Magpapokus na lang po ako sa pagbabanayo dito. Naku, hindi. Hindi ito pwede mangyari. Diyos ko, isang pagkakamali ito. Nanganganib ang mga tao sa bahay. Bilisan pa natin! Tila nanginig ang buong katawan ko nang mabasa ang text message na natanggap ko galing sa seller na pinag-orderan ko ng buntot pagi. Nagkamali pala sila ng na-ship na order sa akin. Sa halip na buntot pagi, ay pinatuyong buntot pala ito ng kalabaw na pangdisenyo sa mga animal parts collection ng ibang customer. Hindi ko rin napansin ang pinagkaiba nito sa buntot pagi dahil pareho itong may kaitiman ng kulay at pareho ring may katangiang sa buntot pagi na parang latigo.
namumutla po kayo. Robin, kailangan na natin makauwi ng bahay. Dahil po ba sa sinabi ko, sir? Huwag niyo po sanang i-overthink yun. Baka naman kasi namalikmata lang po ako. Hindi. May katuturan ng sinabi mo, Robin. Hindi tawag sanggol na ilaalagaan ang asawa ko. Hindi sanggol ang napulot nila sa labas ng bahay ko. Ho? Ibig sabihin, hindi niyo po anak ang batang inaalagaan ng asawa ninyo? Hindi. Kasi napulot lang nila yan sa labas ng gate. Nakasilid sa kahon ng bata na may sulat. Ay naku po. Kung ganun po, sir, nanin lang kayo ng aswang. Isang tiyanak ang pinatuloy ninyo sa pamamahay ninyo, sir. Ay naku. Kaya naman pala hindi tumatalabag din ang pikong pangontrang aswang sa kanya. Kasi mali pala na parcel ang napadala sa akin. Ano po ba yung binili niyo online, sir? Buntot pahagi yun. Kasi noon pa man, duda na talaga ako sa sanggol na yun . Pero mapilit ang asawa ko . Ay naku, lentik naman . Sana naman hindi sila ginalalo ng tiyanak na yun. Bakit po? Madalas po bang naiiwan mag-isa si Ma'am Anet? Hindi naman palaging nakabantay sa kanya si Manang Pidang . Naku, kung ganun po, mahirap na mabiktima si Ma'am Anet ng tiyanak na yun. Kung sakali kasi, ang aswang na gaya nila, saka lang sila atake kung mag-isa ang biktima nila. Nang makarating kami sa lugar ay napakatahimik ng bahay. Mag-aalas 6 na rin ng gabi ngunit hindi pa rin binuksan ang ilaw kaya ako na mismo ang nagpailaw nito. Parang natulos ako sa kinatatayuan ko nang makita ang mga nagkalat na gamit pero mas nakatawag pansin sa akin si Blessy na duguan na nagtatago sa ilalim ng mesa. Agad ko itong nilapitan habang si Robin ay kinuha ang kanyang armas sa lumang guardhouse. Nanginginig sa takot si Blessy nang tanungin ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Blessy! Blessy! Anong nangyari sa'yo? Bakit nasa ilalim ka ng mesa? Tito, sasaktan po ako ni Ate Anet. Papatayin niyo po ako. Ano? Bakit ba? Nag-away na naman pa kayo? Ano ginawa niya sa'yo? Ayoko na po dito, Tito. Alis na tayo rito. Sabihin mo sa akin kung nasan si Ate Anet mo. Si Ate Anet po? Oo, nasan siya? Kakausapin ko siya. Teka, nasan na ba si Manang Pidang? Bakit hindi niya pinapailawan tong bahay? Bakit wala siyang ginagawa? Si Aling Jenny. Patay na po siya. Ano? Nandun po sa kusina. Teka, sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ba sa'yo? O sa Ate Anet mo ang sanggol na yon? Wala pong ginawa ang sanggol sa amin, Tito. Si Ate Anet po. Siya pong may ginawa sa amin. Teka, si Manang Pidang. Nasaan na siya? Ayun po, Tito. Ang kalilingon, Tito. Nakatingin ka dito. Naguguluhan man ako sa ibig sabihin ni Blessy, ay agad kong nilingon ang isang sulok na tinuro niya kahit nanginginig ang mga kamay nito sa takot. Laking gulat ko nang makita ko ang hindi ko masikmurang tanawin. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano paglantakan ni Anet at Manang Pidang ang bangkay ng isa naming kasambahay na si Aling Jenny. Anet! Manang Pidang! Ano to? Bakit yung ginagawa to? Marco, iho, nakauwi ka na pala. Hindi ko malang napansin ang pagpasok mo. Masyado kasi akong abala sa ginagawa ko. Ano klaseng nilalang ka? Hindi sa totoo. Hindi ko ang tunay na Madam Pidang ko. Nasa siya? Ilabas mo siya! Masyado na bang sira ang mga mata mo, Marco? At hindi mo na makita na maayos na ako ang Manang Pidang mo. Hindi to pwede. Akala ko... Anong akala mo? Oo nga pala. Masyado pala ako mabait nito mga nagdaang napakaraming taon. Kaya hindi mo napansing may tinatago din akong bangis. Anong ginawa mo kay... Anet? Ayop ka! Yung asawa mo ba? Wala na yan sa tamang pag-iisip. Tanging ako lang ang susundin yan. Anet, tigilan mo yan!
Tigilan mo yung ginagawa mo! Naguguluhan ka pa yata sa mga nakikita mo, Marco. Hayaan mong magpaliwanag ako sa'yo, pero una sa lahat, ipakikilala ko ang anak ko sa'yo. Sixto, bumaba ka rito, anak. Ano? Para sa kaalaman mo, Marco, ang batang to, o mas tamang sabihin, ang sanggol na inampon nyo ni Annette ay ang batang dapat na magiging kapatid mo. Paano ka lumaki ng ganyang kabilis? Nagulat ka ba, Kuya Marco? Hindi mo ako, kuya. Tama pala talaga ang hinala ko na may demonyo ka. Nagpanggap ka palang sanggol. Ang tigas talaga ng mukha mo. Paano ba yan, Kuya Marco? Gustong gusto ako ng asawa mo. Nakakaawa naman siyang tignan na tuluyan na siyang nawala sa kanyang katinuan. Kumain ka na lang dyan, Annette. Dahil ang susunod mong lalantakin ay walang iba kundi ang pinakamamahal mong asawa na may malabong mata. Pupatayin ko kayong dalawa! Doon muna tayo sa exciting part. Ano nga ba ang rason kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na ito ngayon? Ano, Mama? Hahayaan mo bang ako na ang magpapaliwanag sa kanya? Huwag na, anak. Ako na mismo magpapaliwanag kay Marco. Ikaw ang kalaguyo ng tatay ko. Grabe. Totoo pala talaga ang hinala ni Mama dati. Na ng babae si Papa at ikaw pala yun. Alas babaliw si Mama kakahanap sa kung sino ang kabit ng tatay ko. Araw-araw, sinusundan ni Mama si Papa sa opisina. At isa lang pala sa mga kasambahay namin ang kabit ng Papa ko. At ikaw yun? Ikaw ang may atrasa sa pamilya ko. Dahil winakasan ng Mama ko ang buhay niya. Sa pag-iisip na hindi na siya mahal ng Papa ko. Bagay lang yon sa mama mo. Isa pa, yung Papa mo paasa rin. Buti na lang talaga at namatay na siya sa mga pakunti-kunting laso na nilalagay ko sa kape niya. Ikaw pala pumatay sa Papa ko. Walang hiya ka. Pagmamayaran mo lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Paasa ang Papa mo. Sabi niya isasama niya ako sa bahay nila para ipakilala. Yung pala, pinapanggap niya akong kasambahay niya. Pinalagdag pa ng anak namin ang malaman niyang buntis ako at siya ang ama. Sabi niya, magsasama kami kapag patay ng asawa niya. Pero anong ginawa niya nang mamatay ang mama mo? Nagdalamhati siya. Kinalimutan niya ang pangako niya sa akin. Kaya sumamba ko kay Aswang at hiniling kong buhayin niyang namatay kong anak. Hindi lang binuhay ni Aswang ang anak ko. Binigyan niya pa ako ng isang kapangyarihang pwedeng maggamit laban sa iyo at sa pamilya mo. Bakit ba? Anong kapangyarihan mo? Ang mga aswang sa mga tao? Pinagmamalaki mo na walang silbing kakayahan na yan? Oo naman. Ang totoo nga, ilang beses na kitang tinangkang patayin. Naalala mo ba yung babaeng aswang na umatake sa'yo nung gabing namatayan kayo ng pusa? Ako yun! Bigla lang nakarinig ako nung papalapit si Blessy sa pintuan. Kaya agad akong nagbalik sa anyong tao. Kaya pala,
ikaw ang unang nakalapit sa akin. Dahil ikaw pala talaga ang aswang na yon. Akala ko ang bait-bait mo. Nasa loob pala ang kulo mo. Hindi naman na nasa loob ang kulo ko. Sadyang magaling lang talaga akong magpanggap at magtago dahil na lang ng pagpalit ko sa mga tableta mo para sa gamot mo sa mata. Nakakatawa ka talagang pagmasdan. Nung kumakapa ka pa sa lupa, kakahanap mo sa salamin mo ng gabing yon. Hindi ka rin magtatagal. Dahil lahat ng kasamaan, tiyak na may katapusan. Bakit hindi mo subukan? Sir! Nandito na ako! Ikaw! Teka, kilala mo ang batang yan? Hindi ko makakalimutan ang pagkumukha ng batang yan. Ang mga mapupulang mata na yan, ang pinakahuli ko na tignan bago tumalon sa bintana at tumakas sa pamatay sa asawa ko. Ano? Pinatay ng batang yan ang asawa mo? Sir, ibalato mo na sa akin ang batang yan. Ikaw na bahala sa matandang babae na yan. Basta ako sa bata. Ito na ang buntot pagi ko. Sa'yo na tong isa. Akin naman tong isa pa. Maraming salamat dito. Akala nyo ba mananalo kayo dahil lang sa meron kayong buntot, pogi? Pwes, masyado naman yata kayong nahihibam. Uubusin ko ang pamilya nyo! Pati na ang asawa mong baliw na kumakain ng tao! Nakipagbuno kami ni Robin sa mag-inang aswang hanggang sa tuluyan na naming nagapi ang mga ito gamit ang buntot pagi. Nalampasan man namin ang pagsubok na yon, ay hindi naman ako nakawala sa malaking pinsalang na idulot ng mag-inang aswang sa asawa ko. Tila ba tuluyan na talaga itong nawalan ng bait. Sumusugod na lang sa kung sino-sino dahil nayang daw pala ito ni Manang Pidang. Di ikaw pala ang asawa ng babaeng yon. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha mo. Dahil ikaw pala ang lalaki na nakita ko sa parehong araw na namatay ang anak namin. Grabe. Akala ko, hindi ko na makikita pa ang nilalang na pumatay sa asawa ko. Dito lang pala sa inyo nagtatago ang demonyong yun. Marami-rami na din siya nabiktima dito. Kaya pala pag-alagala siya dito. Dahil nandito pala ang ina niya sa bayan na ito. Ay nako, hindi ko talaga akalain na dadating ako sa ganitong punto ng buhay ko. Ang pagtaksilan ako. Ay, umuwi na lang ako mula sa pagtatrabaho na sobrang putla ng asawa ko. Na para bang kulay papel siya. Kakamatay lang ng anak namin kaya sabik siya sa tuwing nakakakita ng sanggol. Inalagahan niya ang sanggol na yun ng ilang araw. Hanggang sa araw na namatay ang asawa ko. Yun yung parehong araw na nakita ko ang tunay na anyo ng sanggol na yun. Huwag kang bawalan ng pag-asa, Marco. Nandiyan pa ang asawa mo. Buhay pa siya. Kaya pwede mo siyang ipagamot. Malimit na nayanggaw yung asawa mo. May kilala akong manggagamot. Pwede kitang dalhin doon. Talaga ba? Oo naman. Sasamahan kita kung gusto mo. Naku, salamat ha. Sana nga, Robin. Sana gumaling na ang asawa ko at mabalik na siya sa dati. Mababalik siya sa dati niyang sarili. Tiwala ka lang. Habang buhay ang asawa mo, huwag kang panghinaan ng loob. Grabe. Hindi ko akalain na malalim pala ang hugot mo sa pagkamatay ng asawa mo. Alam mo, aaminin ko nung araw na nakita namin ang kulay papel ang asawa mo sa ospital doon. Hindi ako naniwala na biktima siya ng aswang. Kasi sino ba namang makakapagsabi na magkakaroon ako ng ganitong karanasan? Sa pinagkakatiwalaan ko pa tao talaga. Ay nako. Tito, Kuya Robin, tinatawag kayo ng pulis. Kailangan daw po nila ng statement ninyo patungkol sa pagkamatay ni Aling Jenny. O sige. Susunod.
Ang lalako pala noon, mahal. Totoo po talaga yan, Ate Annette. May mga araw nga na inaaway niyo ako kasi nagsiselos kayo sa akin. Minsan naman, nangangagat kasi ibang kasambahay natin noon. Ako? Nangangagat? Kadiri! Nagawa ko yun, mahal. Oo, Annette. Babangkitin ko bang kumain ka talaga ng lamang loob ng tao noon? Kriminal na ba ako? Naku, hindi no. Nabilog ang ulo mo eh. At ginagawa kang baliw ni Manang Pidang doon. Dahil na din sa bago pa tayong namatayan eh. Yung sabi nga ng doktor at abogado natin, hindi ka pwede maging accountable sa kasong pagpatay. Dahil hindi maayos ang pag-iisip mo noon. At naiintindihan din naman yun ng pamilya ni Aling Jenny. Ang sama-sama niya. Siya pala ang dahilan ng pagiging malabo ng mata mo, Tito. Pati na rin pala kung bakit palaging namamatay ang mga ipinagbubuntis ni Ate Annette kasi inaaswang na niya pala tayo nang hindi natin alam. Siya pala talaga ang kabit ng tatay niyo, Tito. Kung totoo ang sinabi niya sa mga ginawa ni Papa sa kanya, abay aminado akong may mali si Papa. Pero kahit ano pa man ang rason, hindi niya pwedeng ilagay sa mga palad niya ang batas. Hindi sapat na rason yon para manakit ka ng iba at magsamba sa Diyos ng dilim. Pwede naman niyang daanin sa legal na proseso eh. Alam mo, sana magsampa na lang siya ng kaso laban kay Papa. Para mas maayos. Ganun pamamaraan sana. At ganun din, hindi siya nakakapanakit ng iba. Ginawa niya pang tiyanak ang anak niya. Grabe, nakakapanghinayang talaga. Kung tutuusin pala may kapatid pala talaga ako. Kung nabuhay lang si Sixto, napapatanong ako kung magkakasundo ba kami. Pareho ba kami ng interes sa buhay? Dahil sa tulong ni Robin ay napagamot ko ang aking asawa sa pagkakayang daw nito. Nakailang balik rin kami sa therapist bago tuluyang gumaling ang pag-iisip ni Annette. Pinili kong lisanin ang bayan na yon at lumipat kami ng bahay ni Annette bilang bagong panimula sa aming pamilya. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap kami ng balita na mas lalong nagbigay saya sa pamilya namin. Marco, mahal, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano yun? Anong gusto mong una kong sabihin? Ang bad news o ang good news? Ay naku, ang hirap naman pumili ng balitang yan. Bilis na! Nag-iisip pa ako eh. Bilisan mo sa pag-iisip. Sige. Bad news na lang para pampalubag-loob ang good news pagkatapos. Okay, so ang bad news, ilang weeks na akong delay sa period ko at nangangamba akong baka bumalik na naman ang sakit ko sa matres noon. Ay, naku. Ay, bad news nga talaga yan. Ay, anong good news naman ngayon? Pumunta ako sa ospital ngayon, tapos hulaan mo kung anong sabi ng doktora. Buntis ka? Oo, buntis ako, Marco. Huh? Talaga? Oo nga! Yes! Naging maingat kami ni Annette sa mga sumunod pa na buwan. Hanggang sa nanganak na si Annette ng malulusog na kambal. Sadyang napakabait talaga ng Diyos sa amin. Dahil may mga tao mang siyang tinanggal sa buhay ko, ay pinunan naman niya yon ng higit pa sa isang biyaya. Kasabay rin ito ay ang paglago ng negosyo naming meat shop. Marco, parang kahapon lang ipinanganak ko sila. Ngayon, nandito na tayo sa binyag nila. Ang bilis ng panahon, hindi ko na namalayan. Oo, mahal. Hindi ko rin nakalain na ganito kabilis ano. Parang kailan lang. Ang dami natin pinaghirapan. Pero tignan mo. Ang saya ko ngayon talaga. Dito na tayo sa binyagan. Sana magtagumpay sila sa buhay, Marco. Sana maging mabubuti silang anak paglaki. Magkasama tayo magtutulungan sa pagpapalaki sa kanila. Hindi natin sila pababayaan. Naku, walang duda, Annette. Hindi ko hahayaan na mapabayaan sila.
Lahat ng sakripisyo natin para sa kanila. Gusto kong makita silang lumaki na masaya, matalino, at may malasakit sa ibang tao. Kaya naman, kailangan natin maging mabuting halimbawa sa kanila. Alam mo, Marco, nung ipinanganak ko sila, hindi ko alam kung kaya ko silang palakihin. Kung kaya ko bang maging mabuting ina. Kung kaya ko bang matutunan ng lahat ng kailangan ko para sa kanila. Kasi alam mo naman noon na sa tuwing mabubuntis ako, halos masisiraan na ako ng bait kasi kapalit ng pagdadalang tao ko noon ay palagi nilang kamatayan ng anak ko. Pero tingnan mo, nandito tayo ngayon sa araw ng kanilang binyag. Nagdiriwang tayo ng isang bagong simula. Annette, sa totoo lang, siguro hindi mo alam kung gaano ko ka-proud sa'yo. Hindi ko iniisip na magiging madali. Pero ikaw, na nagbubuo ng lahat ng kailangan nilang maramdaman. Ang pagmamahal at atensyon na kailangan nila. Tinutulungan mo ako magtagumpay bilang isang ama. Alam mo, hindi ko to kayang gawin na mag-isa. At masaya akong magkasama tayo. At tiyak akong hindi na mangyayaring karanasan natin noon. Dahil sa pagkakataong ito, tayo lang mismo na magpamilya. Wala nang Pidang o kaya Sixto na mapanlin lang. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, Marco. Alam mo, sa bawat hirap na mga gabing walang tulog, ang pag-aalaga sa kanila, nakikita ko na kaya ko. Dahil nandyan ka, laging nandyan. Yun ang nagpapalakas sa akin. Alam mo, Annette, di ko pa rin talaga lubos maisip kung parang naging ganito kadali para sa atin, ano? Dati, takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano ko pamamahalaan ng lahat ng ito. Pero mula nang dumating sila, may parang natutunan ko na ang pagiging magulang, hindi lang tungkol sa pagsunod sa mga plano, kundi tungkol sa pag-adapt at pagtanggap sa bawat araw. Gusto ko rin sana maging perpekto para sa kanila, Marco. Pero natutunan ko nang hindi pala dapat. Hindi ko kailangan maging perpekto. Ang importante, magkaisa tayo at pareho nating mahal sila. Hindi nila kailangan ng perpektong magulang, kundi mga magulang na handang magbigay ng lahat ng pag-ibig. At sa bawat araw na lumilipas, natuto ako, Annette. Natuto kong magpatawad sa sarili ko. Natuto akong magbigay at maging mas mapagpasensya. Natuto akong maging mas mabuting tao. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa kanila. Liam, Mia, mga anak, hindi ko alam kung paano to sasabihin sa inyo. Pero sana malaman nyo na mahal namin kayo. Nais naming makita kayong lumaki ng maligaya, walang takot, at puno ng pagmamahal. Nais naming matutunan ninyo kung paano magbigay sa iba at matutong magpasalamat sa mga biyaya. Annette, ako rin. Gusto ko sana magsabi sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kaya nga ako nagsusumikap . Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga anak natin. Dahil bawat ngiti nila, parang napapasaya nila ako sa lahat ng paghihirap. Pati ako, Marco. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng pag-aalala, sa lahat ng sandaling iniisip ko kung kaya ko kayang magtagumpay bilang isang ina. Lahat ng yun ay nawawala sa isang sulyap lang ng mga mata nila. Nakabibighani silang pagmasdan. Para bang sila lang ang mahalaga sa mundo. Kasabay naman ang pagsalubong ng bagong yugto ng aming kambal ay ang paglayag ni Blessy para sa kanyang pangarap. Lumaki si Blessy sa poder namin ni Annette. Ngunit napagdesisyonan nitong mag-aral sa syudad upang kumuha ng kursong psychology. Buo naman ang suporta namin para kay Blessy. Tito Marco, Ate Annette, may gusto po sana akong sabihin. Ano yun, Blessy? Bakit parang ang bigat yata ng pakiramdam mo? Bakit parang may tinatago ka? Oo nga, Blessy.
mukhang may malaking bagay kang gustong sabihin Teka, wag mong gawing lihim yan kung may problema ka, nandito lang kami. Ano ba nangyari? Tito, ate, tatanggapin ko po kasi yung scholarship na nakuha ko sa syudad. Mag-aaral po ako ng psychology. Gusto ko lang po sanang magpaalam sa inyo. Psychology? Blessy, hindi ko akalain. Wow! Ang galing-galing mo naman. Hindi ko iniisip na magiging ganito kalaki ang mga pangarap mo. Pero nasasabik na ako para sa'yo. Ang dami mo nang naabot, Blessy. Kaya alam kong kaya mong makamit yung kagustuhan mo. Ay, naku, proud na proud kami sa'yo, Blessy. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi alam mo naman, malulungkot kaming maiiwan ka dito. Pero natuwa kami na nakikita ka namin ngayon na nagsusumikap. Hindi ko man alam lahat ng pinagdadaanan mo pero alam ko na magiging magaling ka sa larangan ng psychology. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang mga pangarap mo Salamat po, Tito, ate. Hindi ko po talaga kayang gawin to nang walang suporta ninyo. Ang totoo po, kinakabahan po ako kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ninyo. Alam ko pong malayo ako pero matagal na pong pangarap ito Gusto ko po sanang matutunan kung paano magbigay ng tulong sa mga tao, lalo na po sa mga may pinagdadaan ng mental health. Gusto ko pong magtagumpay at makatulong sa iba. Blessy, hindi kami magagalit o maghihinagpis. Gusto nga namin na magtagumpay ka at ipagpatuloy ang mga pangarap mo. Naiintindihan namin na mahalaga sa iyong mag-aral at matutunan ng mga bagay na makatutulong sa ibang tao. Hindi kami magtatampo. Basta't lagi mong tandaang nandito kami palagi para sa iyo. Maaasahan mo ang buong suporta namin. Tama si Annette. Walang mali sa pagsunod sa pangarap mo. May alam namin na hindi madali. At kahit na malayo ka, para naman sa pagunlad mo ang gagawin mo. Hindi kami magkakaroon ng sama ng loob sa pagalis mo. Dahil alam namin na kapag nagtagumpay ka, magiging malaking bagay yan para sa iyo at sa buong pamilya. Tandaan mo to Wala kaming ibang hangad, kundi ang tagumpay mo. Masaya kami na pinagpatuloy mo ang pangarap mong mag-aral at maging isang psychologist. Salamat po, Tito. Salamat po, ate. Hindi ko po kayang iwan kayo pero hindi ko po kayang ipagpaliban ang pangarap ko. Kung hindi ko po itutuloy, baka magsisi po ako Alam ko pong hindi madali pero ito po ang pagkakataon ko na mag-grow at matuto ng mga bagong bagay. Blessy, nandito kami para gabayan ka. Hindi mo kailangang mag-alala. Ang pinakamahalaga sa amin ay ang makita kang masaya at natagumpay. Kaya kami narito para magbigay ng lakas ng loob sa'yo. Mag-iingat ka at huwag kalimutan ang lahat ng natutunan mo dito. Pero higit sa lahat, magpatuloy kang mangarap dahil magbabalik ka sa amin na mas magaling at mas masaya. Walang dahilan para matakot ka, Blessy. Hindi ka namin pababayaan. Ang mga pangarap mong yan, sa'yo yan. At kami ang magiging support system mo. Kung may pangarap ka, laging nandyan kami para tulungan ka. At magsisilbi kaming inspirasyon. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa Laging may pamilya ka na nagmamahal sa'yo. Kahit malayo ka pa. Mahal ko po kayo. Salamat po sa lahat ng suporta. Hindi ko po ito kayang gawin kung wala po kayo sa buhay ko. Huwag po kayo mag-alala. Babalik po ako tuwing bakasyon. At hindi ko po kayo pababayaan. Blessy, lagi mong dala mga aral namin. Mahalaga ang pamilya at alam mong kami ang unang magmamahal sa'yo. Walang mawawala sa aming pagmamahal. Magtatagumpay ka at magbabalik ka sa amin ng mas matibay at magaling na tao. Nandyan lang kami, Blessy. Ang mahalaga, magpatuloy ka lang na mangarap at magsikap. Lagi mong tatandaan na sa bawat hakbang mo, narito lang kami sa likod mo. Mahal na mahal ka namin at palagi kitang susuportahan. Salamat po, Tito at Ate. Mahal ko po kayo. Hindi ko kayo pababayaan. At magtatagumpay po ako para sa inyo. Sa kasalukuyan ay nasa grade 7 na ang kambal namin ni Annette.
Isa na ring ganap na psychologist si Blessing. Masagana at masaya ang buhay na tinatamasa naming mag-asawa ngayon. Ang masasabi ko lang sa karanasan ko ay walang naidudulot na mabuti ang paghihiganti. Ang lahat ng tao ay may masalimuot na karanasan. Ang buhay ay hindi patungkol sa agos nito, kung hindi paano ka lalangoy sa agos nito nang hindi nalulunod. Ako si Marco at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.